What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's content, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase etong bagong labas na mukhang iPhone 17 Pro Max, which is a Nubia V80 design. So tara, pag-usapan natin. Idol, for today's video, pag-uusapan nga natin itong mukhang iPhone 17 Pro Max, which is a Nubia V80 design. So itong smartphone na to ay lumabas noong late 2025 with a price tag na nasa 6,000 plus yung range niya. Pero magandang balita dito sa ating view products, dito sa online, sa ating link, mura nyo lang makukuha itong V80 design. Ito ay merong 4GB 256 at 8GB 256, at ang kinuha ko na lang yung pinakamura, which is yung 4GB 256, pero few hundred of pesos naman. Ako kasi review unit ko lang, kinuha ko yung 4GB 256 para rin kunyari, yung mga consumers na gusto talaga yung pinakamura, ma-experience or mapakita talaga natin, which is ito nga. Kasi usually nakikita natin sa mga reviews, yung mga top of the line variant ang kinukuha nila. Ngayon ako kasi ang target ko yung mga pinakamurang variant. So ito is yung 4GB 256, at syempre gigame test natin ito sa ibang video. Pero yun nga, yung 8GB 256 niya, usually I think nasa 7,000 to 8,000 pesos yun. Pero dito sa online mga idol, itong 4GB 256 pwede nyo makuha ng 5,000 pesos. Tapos yung 8GB 256 around 6,000 pesos. Again, with special voucher yan dito sa ating view products. Ang maganda kasi dito, pag clinic nyo nga yan, meron po magge-generate na voucher up to 1,000 pesos o bukod doon sa sale discount niya. And no worries mga ka-J-Vlog, yung shop naman na pagbibilan nyo is official store ni Nubia. Kaya walang dyan, walang panloloko, marami pa rin naghahanap ng smartphone na mura. Syempre, at iba kasi gagamitin for work, secondary smartphone and all. Ito, tingnan nyo naman, mukhang 17 Pro Max na doon, 17 Pro Max ko nag-charge. Pero di ba very very identical. Ito may isa pang 17 Pro Max dito. Ay hindi, 16 Pro Max pala to. Pero yun, very identical siya sa 17 Pro Max, especially dito sa camera module niya na ganyan. And pati yung placement ng LiDAR scanner, kamukha niya rin na yan, no? Nandito kasi yung LiDAR, ito design, nilagyan nila ng design, and yung flash ay triple rear camera setup, pero in reality, isa lang yung camera talagang gumagana dyan. So matte finish siya overall, yung niya lang, yung camera module niya lang yung glossy. So first reason natin why you should buy this design mga ka-J-Vlog. Syempre, tignan nyo naman, yung iba kasi, unang tinitignan sa smartphone is design and aesthetic. Kaya ako bumili rin ng Air kasi tignan nyo naman, napaganda rin ng design niya. Kaya malaking bagay or malaking factor sa mga consumers, sa ibang consumers, yung design and aesthetic ng isang smartphone. And kung gusto nyo na magkaroon ng mukhang iPhone 17 Pro Max, ito magandang i-suggest sa inyo. Kasi parang si Nubia pala nakikita ko dito sa Philippines na talagang kinapi yung design ng iPhone. So yun nga, design is paniguradong eye-catching. And maganda tong color na to, yung parang mukha siyang gold Maganda tong color na to. Ayan. So, yun nga rin, malaki battery capacity niya, pero in fairness, when it comes sa form factor niya, battery niya, malaki rin naman, 5,000. Pero, yun nga, 5,000 mAh battery capacity siya, pero magaan din naman siya in fairness ko. Okay naman din yung ergonomics netong si Nubia V80 design. So, again, marami rin mga consumers ang tumitingin sa design, at ito magandang i-suggest sa inyo. Yan yung isang reason kung bakit nyo to magandang bilhin sa design niya. Okay? So, second reason mga ka-J-Vlog, yung kanyang display. So, when it comes sa display nito ni Nubia V80 design, ang taas ng nits of brightness. Tingnan nyo naman, no? So, ka-level niya yung nits of brightness ng Oppo A3X. So, meron siyang 1,000 nits of brightness. Perfect na perfect. I-recommend to sa mga motor taxi riders natin or delivery riders natin, kasi syempre, kailangan nila ng smartphone na nakikita pa nila sa outdoor. Kasi usually yung mga ibang smartphone na mura, mabababa po ang mga nits of brightness. Medyo nahihirapan tayo tignan yan sa outdoor or sa direct sunlight. Pero dito sa Nubia V80 design, yung screen brightness niya, panalo-panalo. Ang laki ng kanyang screen. 6.75 inches IPS LCD display with 120Hz screen refresh rate. At syempre maganda dito, naka-punch hole display na tong smartphone na to. So panigurado sa display nito, kumbaga pag manonood kayo or maglalaro, may enjoy nyo naman yung viewing experience dito sa Nubia V80 design. And very normal pa rin again, yung kanyang resolution na HD plus 720p for its price, kaya wala tayong reklamo about dyan. Third reason mga ka-J-Vlog, yung chipset. So again, for its chipset, very nice naman yung chipset nito. Kung dun tayo sa Unisoc 7280,
and na-enjoy na natin yan. Doon pa lang sa Unisoc 7250, na-enjoy ko na yung processor na yan. Ito is Unisoc 7280. So, to be honest, hindi ko pa siya natatry when it comes sa real-time performance, kaya nga i-review rin natin to. Pero specs-wise, syempre, mas better to sa Unisoc 7250. Kaya expect nyo, it can handle yung mga modern games. At based naman sa pag-scroll ko, opening of application, ayan, mabilis naman, no? Snappy naman kahit pa paano. Itong si Nubia V80 design for its price. Ayan, no? Mabilis naman mag-open ng apps, okay naman mag-scroll, wala naman tayong any stuttering na na-experience or lag. So ako kasi, pag nagre-recommend ako ng isang smartphone, hindi lang ako tumitingin sa spec sheet eh. Tinitingnan ko yung real-time performance. Again, na maganda pong i-remind sa inyo na iba pa rin po ang real-time performance compare sa spec sheets. So yes, nandiyan yung spec sheet for our ano lang yan eh, parang basis natin sa isang smartphone. Pero iba pa rin ang usapan pag ginamit nyo talaga to in real time or yung ikaw mismo gumagamit na, di ba? So, yun nga, kaya ako sinare to at hindi naman po mabagal ang Nubia V80 design for me. Kaya maganda siyang i-recommend sa lahat ng mga consumers natin. Again, para siyang all-rounder na rin eh. Pwede siya for multimedia, navigating tools, sa mga nag-work natin, hindi lang sa mga motor taxi or delivery riders natin. Maraming mga consumers, ang primary tool for work is smartphone. Ito na po magandang i-recommend sa inyo. And syempre sa mga online sellers natin, di ba? Sa mga nagti-TikTok, maganda rin naman kahit papano ang camera nitong si Nubia V80 design. So, action. Fourth reason mga idol. Fourth reason mga idol is operating system. Ngayon I don't know kung merong history si Nubia when it comes sa update. Pero again, ito ngayon 2025, naka-Android 16 na to mga lods. Kasi yung mga ibang smartphone na mura, ayan, pag bibili kayo ngayon, naka-stock yan sa Android 15. Yung iba hindi pa na-update. Ito mas okay kasi naka-Android 16 na siya. Last year to nalabas pero naka-Android 16 which is very huge advantage na itong Nubia V80 design, especially sa mga ganitong presyon. Yung iba hindi naman na nag-expect na mga consistent software update. Ang mga brands pa lang na merong ganyang consistent software update is Samsung. Ayan, kahit mura nag-update yan. Xiaomi, and I think Oppo and Vivo. Pero mga ibang brands like Transsion, parang wala pa ako nakikitang history na masyado na nag-update sila sa mga mura. Pero meron silang update sa mga higher entry nila eh. Okay ka siya? Okay ka? Last na, malapit na. Sa mura. And, ayun. Kumbaga, Android 16, sobrang tagal nyo magagamit to. Nakakatuwa nga, pag binili nyo to, naka-Android 16 na po to. Na yung iba, pag binili nyo, is naka-Android 15 pa rin, mga idol, di ba? So, again, at ang pinakalas, ito na. RAM at ROM. So, ang ROM nito is 256 gigabytes of internal storage for a price tag na 5,000 pesos. So, yun yung huge advantage nitong Nubia V80 design. Kasi SRP nito is 6,000 plus. Pero again, pag dito sa ating view products na binili, 5K. Kaya dito lang kayo bibili sa ating product link dahil kung gusto nyo makuha ito ng sobrang mura, dyan lang nyo makukuha ng bagsak presyo ang Nubia V80 design. Kasi nung lumabas to, hindi ko makuha ng 5K to kasi nasa 6 plus siya. Pero ngayon, syempre, ngayong 2026, minumura na nila kasi marami na magsisilabasan ngayon. Very tough yung competition ngayon ng mga smartphones and ang daming mura na smartphone. Syempre, pagandahan ng specs para mapukaw ang mga consumers natin. Etong mapupukaw kayo dito, 256 gigabytes of internal storage. Loads yung RAM, 4 gigabytes of RAM, 5K pesos. Yes, hindi siya perfect fit for its price yung 4 GB of RAM, especially for its SRP na 6K. Pero again, kumbaga dito sa Nubia, for my verdict is binalance niya yung specifications sa pwede niya mabigay for a price tag na 5 to 6,000 pesos. Kung ayaw niyo yung 4 GB of RAM, again, sinabi ko na yan sa earlier part ng ating video, go for the 8GB 256 kasi few hundred of pesos, parang 1,000, sabihin na natin 1,000 piso lang, double the RAM na kayo, kaya doon na kayo sa 8GB 256. Ito, kinuha ko lang tong 4GB 256 kasi it is my review unit and I want to try yung mga base model especially for gaming kasi yung mga ibang consumers natin kahit na few hundred of pesos mahalaga sa kanila
ang 100 piso or 1,000 pesos. Kaya ang ginagawa nila is binibili na lang nila yung pinakamura at yun yung gusto kong itry, yun yung gusto kong pakita sa mga consumers natin na kahit yung mga murang base model ay kaya po makipagsabayan sa mga higher variant niya. So again mga J-Vlog, kung interested kayo dito sa Nubia V80 design, ito na yung time para bumili dahil payday ulit, napakabilis ng panahon. 15 na naman mga idol at syempre, mura-mura lang yan sa ating product link. Must-have din ito si Nubia V80 design kung gusto nyo magkaroon ng mukhang iPhone 17 Pro Max.